Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Mga kaagri, maayong buntag kaninyong tanan, taliwala nining maong pandemya nga atong gisagubang, padayon ang atong pagpaningkamot ug panikisikay ug programang pang-agrikultura. Maayong adlaw, maayong buntag kaninyong tanan, kini si Kian Ibarra, muhatod kaninyo sa bagong edisyon, bagong season sa atong tulumanon ang Ani ug Kita, karong adlaw Sabado, Agosto 7, 2021. Og kini si Che de la Victoria makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras diin amo kamong ambitan og mga impormasyon, siksik sa impormasyon sama pananglit sa bida ka, nasayot ka ug ang biyahing patroller. O kanang tanan mga kaigsunan, dinhi lamang ninyo makita sa atong tulumanon ang Ani Og Kita. Mga kaagri, espesyal kayo ang atong giandam kaninyo nga putahe karong adlaw Sabado, unang adlaw sa atong season 2 sa Ani og Kita, tungod kay pagahisgutan nato ang mga kalihukan sa Departamento sa Agrikultura nga may kalabutan ang inyong panganambuhian og negosyong pang-agrikultura taliwala ni pandemya mga kaigsunan. Og tungod kay espesyal man kini, among gikuha gyud ang espesyal nga tawo sa Departamento sa Agrikultura Region 7 aron mo'y mo paambit nato dinhi. So mga kaigsunan, akong ipaila kaninyo ang amuang Regional Technical Director for Research and Development. Atong i-welcome karon si Dr. Bert Castillo. Doc Bert, good morning. Good Maayong morning. buntag. Good morning, Kian. Maayong adlaw Sabado. Kumusta ang imong kinabuhi karon nga pandemya? Okay man? lang, Kian. Manikay-sikay gahapon, Kian. Doc, kumusta ka nang nabaksina na ba ka? Kaloy sa Diyos, Kian. Kompleto na ta sa Wow, so nindot kay na. So muna din lagi kam hadlok na ko mo istorya. Pwede na ta magsuroy-suroy. Nabaksina na nakaturo. Dili gapon ta mo suroy ha kay kuan gihapon di gihapon ta mo kumpiyansa. So Doc Bert, kumusta ang Departamento sa Agrikultura taliwala nining pandemya? Now, ang ato ang ahensya, Kian, siguro sugdan ako ang unsa may mandato sa Correct, Department of Agriculture. So ang mandato nato is ang ahensya nato is mao gitugyanan sa ato ang gobyerno nga magpakuyanap sa kanang mag-promote, no, responsable sa pag-promote sa agricultural development, pinaagi sa kanang natay mga kuan kian mga policy kanang mga policy kanang mga Para investment, ma-improve ang public mga- investment, by providing a policy framework sa tuang mga mag-uuma. Then natay mga public investments and other support services. Unsa man yung mga public investment nato, like manang mga agri-fisheries, kanang mga agri-machineries, kanang mga trading post, mga fishery, so daghan tag mga farm to market road. Then mga support services nato natay mga kanang mga like kanang mga provision of seeds, provisions of kanang fertilizers, training capabilities sa atong mga agricultural technicians o atong mga farmers. Sa na napud tay mga kuan kanang mga
market development services no para sa nang mga trade fairs nato kanang mga kadiwa apil na nato ron sa mga atong mga programa unya kanang asa dan natay mga kuan kanang basta daghan tag mga wala lang gi kuan nato atong mga activities kaya kung dili gidoble nato ana Gidouble. tungod ani kay daghan kay tag gani daghan tag mga additional funds no for para makuha natong pandemic kuha nato ning pandemic. So Doc Bert, thank you kayo no. Sumurag kamo mga kaagri hatagan gyud mo og mga overview or kana bang itawag law main idea no unsa gining gitrabaho sa Departamento sa Agrikultura. Now Doc Bert, imo bitaw to siyang nahisgutan ganiha nga usa sa mga mandato niya is to provide kanang policy framework no. So kumuyon ka og policy framework murag kamoy gahatag og giya no para sa mga mag-uuma, para sa mga farmers and fisher folks kung unsay angay nga buhaton mo. I understand no murag sabot man tadaan no nga ang una gid ninyong policy framework sir no kanang pag-increase gyud sa production kay mao man gini tumong sa departamento no pagtanom daghan na production. Now karon nga pandemya man ni sir the same ba gihapon ang atong policy framework nga mag-produce ra gihapon ta i-double ang production unsay kabag-uhan nga policy sa departamento? Ang usa gyud gipanghingusgan sa atong ahensya karon kian is kanang one day a program ni Secretary William Dar. Okay, Diin, okay. Kani siya usani siya ka holistic nga approach no towards kanang a modernized and strengthen the agriculture sector. Usa ani is kaning gitawag nato clustering kian. Clustering mura ni siya og kanang bayanihan cluster. So ang kuan magunato para makuan bitaw nato ang mausa nato ang support sa mga magkalain-lain nga insya be it local or national mausa nato ang support nato sa government. Now nindot magudtok yan kung clustered ang ato ang mga farmers kay ang Pilipinas manggod ang farm holdings nato gamay so Bitaw, mas no? nindot magito ang kuan mas nindot to ang clustered kanang clustering so mausa nato ang ato ang kanang ang support sa government now so tanan kana bitaw sa value chain approach tuwa dito kuan tanan sa cluster. So nindot kay niyo mga kaigsuonan nga tungod kay daghan lagi ta og mga small holding no nga mga mag-uuma matud pa ni Doc Bert kana bang pareha namo nga mag-uuma lang pero nami less than a hectare o na integrated na gamay nga humayan na gamay nga maisan so mo ni sa mga small holding so ang inyong gipasabot ani nga cluster gitapok ni sila para mausa og hatag ang inyong intervention Mga Doc intervention. no so ingon ana niya karon Doc no kay for the past 1 year no more than 1 year na ta nga nagsagubang aning pandemya. Kumusta man ang flow sa atong pagkaon no kay usabay gini labi na karon nga ang ato ang Sugbo, syudad sa Sugbo na anapod ta sa kanang gihugtan na pod no ang atong mga quarantine unsay nga ani classification. So unang gipangutana kay gani Dok sa panahon gani nga maghugon-hugon pa nga i-lockdown or i-MCQ mo na man yung mga tao ala magpanic buying me na may ratos na kwarta kay magpanic buying unya ang ubang way kwarta so magpanic lang na sila way buying so mo ni akong pangutana karon kumusta man na batay supply nga kaigo or kumusta man ang produksyon nato aning panahon na Wala nakanindot sa sektor sa agrikultura despite sa pandemic. Wala gid ta makuan nga ikuan nato ang atong mga activities gani. Kung pwede gani ikuan gani so bisag kita wa gid ta mohunong ana despite anang naay mga restrictions so padayon gyapon mga activities nato sa field so unya ang atong support sa atong mga farmers so nagpadayon na siya. So well actually sakto na imong giingon Doc Bert no nga padayon gani sa tungod kay kung imong tan-awon mga higala, mga kaagri, ang kanig yung mga farmers nato o kani mga nagtrabaho sa sektor sa agrikultura, usagin ni sila nga gikonsidera nato nga frontliners, no? Frontliners not in the medical field but frontliners in terms of food. Doc Bert kay sige ba promote nga ang usas manlaban nato ani mong mga sakita ang kinan mas strengthen nato ang immune system. Unya kumusta man pag-strengthen sa imong immune system kinahanglan gitang naidaghan nga pagkaon. Unya usa sa gi-promote nato sa departamento Doc Bert kaning plant bitaw. So padayon pa ba ni gihapon nga gipatuman nato sa ahensya? So ang kanang plant program nato kanang ato gid nang gipanghinusgan no gani ang atong support diha
nagsuporta tog mga seeds, inputs, and other inputs kanang like mga hasta mga garden tools nagsuporta na. So ato nang gipanghingusgan gid ang atong plant program. So, Doc Bert, to, kay niingon man mo nga gipanghingusga, no? Atong miaging buwan, siguro June ba to nga murag ni bisita dinhi ang sekretary sa Departamento sa Agrikultura, no? Si Secretary William Dar. By the way, dai Doc Bert, no, sa di pa ko malimot, atong August 4, no, nagsaulog og birthday ang Regional Executive Director, no, sa Region 7, si Attorney Salvador Diputado. So, among mga greetings gikan sa production and staff sa Ani og Kita. Mugrita og happy birthday sa atong Regional Executive Director, Attorney Salvador Diputado. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Okay, happy birthday. So, mo to siya. So, ato itong balikan, no, nga. Ianhi man to siya, si Secretary, atong mga primerong semana siguro sa Hunyo. Unya, murag naamoy gipakita dito nga kanang household garden, no? Diri sa Mandawi siguro to siya. So, unsa man to share, Sir Doc Bert? Usa to siya sa mga example ninyo sa plant. Usa to siya sa atong mga usa to sa atong mga kuno sa atong example sa atong plant program. Pinaagi sa sugbusog program sa ato ang governor, no, sa okay. provincial government kanang in line with sa ato ang plant program. So usa to sa ato. So natay mga backyard gardening aside na ng ato ang gulayan sa paralan. So natay mga barangay kuan gyapon. Dos mao nung katong mga daghan na siya nga kategory sa kuan gani sa sugbusog in relation sa atong plant program. So nindot kaayo dai Doc Bert, no, kay dili lang gyud ay kamo amoy nagpasiugdaan kun dili kana bang gi kuan siya kanang gi-implementar gyud ni unang-una, no, sa local government unit, no, sa probinsya sa Sugbo, for example, for instance, in that matter kanang gitawag natong Sugbusog program. So kung Sugbusog program nagtandem mo ani sa local government sa Cebu o sa DA, sa Department of Agriculture. So unsa may gihatag nga assistance sa departamento ani Doc Bert? So 100% no gisuportahan nato ang Sugbusog program of the provincial government sa Cebu. Kay as I said this is in line sa atong plant program sa Department of Agriculture. So naghatag mga seeds and other inputs. So even mga garden tools, no, ni hatag punta na. So mga kaigsuunan, kung imo daing tan-aw, no, ang Departamento sa Agrikultura bisan panahon sa pandemya, wala gid ni sila nagpuyo, no. So nagpasiugda gid ni sila plant program ug gani na hibaw-an nato nga gibisita gani sa Secretary sa Agriculture, no, si Secretary William Dar, ang usa sa successful nga household farm ni siya Doc Bert sa Mandawi, usa ka successful household farm sa Mandawi nga nag-implementar ining sugbusog programa sa probinsya sa Sugbo, inubanan sa plant program sa Departamento sa Agrikultura. Lain akong pangutana, Doc Bert, no? Kung musumpay pa ko kaya, yes, Doc. Gani si Secretary Perting dako kay sa gihangop gid niya ang Sugbusog program, no, kay gani kaduha na biasa ni bisita gid ana. So gani gihimo na niya og kuan ang ato ganing Regional Executive Director one of the Mancom gipa-present gid niya ang konsepto sa Sugbusog program sa National Mancom. So gihimo na siya as murag gihimo na siya template, no, sa tibuok kung tibuok nasod. So ang konsepto sa Sugbusog gikuan gid sa gi-embrace sa Department of Agriculture. Wow, congratulations ana niyo Doc Bert, no, congratulations usab sa local government sa Cebu ni Governor Gwen Garcia, no, nga gihimo gid ning model template sa tibok nasod nga ma-implementar ning Sugbusog program. So actually Sugbusog program is plant program sa DA, no, nga gitandem sa Sugbusog. So nindot kay ni mga kaigsuunan nga ma-implementar. Pero panalitan Doc Bert, no, panahon mo sa pandemya, no, na nagawas ning sigig pananom, plantita nigawas na kanina. Kana bang mga tao or mga farmers nga ordinaryo lang panalitan dili sila sakop sa Sugbusog, dili sakop sa probinsya sa Sugbo, ano na ba mo'y susama nga mga
assistance nga gihatag dito sa laing probinsya kung gusto mananom ang mga tao? No, ang ato ang opisina is kanunay kuan na siya abli no sa ato ang mga kliyente. Gani daghan tag mga kliyente nga mga walk-ins nga pangtagaan na tug seeds, even seedlings, mga vegetable seedlings. Kuan na open ang ato ang opisina na daghan tag na serbisyuhan na unya dili lang mga walk-in na pud tay mga other government agencies pod nga nikuan sad sa ato ang programa sa plan program. So nindot kay mga kaigsunan among nahisgutan no, so interesado gyud ko mahibaw og siguro ang kaning tanan nato mga kaagri interesado gyud ni siya mahibaw kung gawa sa plan program no. Doon na may daghang commodity ang agriculture sector nato, doon natay mais, doon ay humay, doon ay utanon, naasay mga livestock. So Doc Bert, ako ipangutanan nimo, kumusta man ang production performance ani nila or unsa may estado no nining mga commodity, mga basic commodity ni sa actually dinhi sa Central Visayas, labi na karon nga pandemic bitaw, unsa may estado ani nila karon? Now ang ato ang una sa tanan kanato ang rice no, nindot man ang performance sa atong rice, ingon man sa atong corn no, pero labihan na sa atong mga vegetables. Ang vegetables nato sa cabbage nato sufficient ta sa cabbage. Okay. Sa nang other vegetables laben mga upland vegetables kanang Chinese cabbage sufficient ta na. So mahisgo tag upland vegetables mao ni sila ipangsagol sa tinamba na to ba kanang mga chapsoy, may ngana mo na siya. So ang upland vegetables man ang mga chapsoy, cabbage, kanang carrots. So asa man dapit ang production area nga daghan-daghan diri Central Visayas? Now ang upland vegetables nato is basically naana sa Dalaget, Canlaon and other mountain barangays sa Cebu City like Sudlon 1 and Sudlon 2. So mo na mga upland vegetables nato. Ang ato ang mga lowland vegetables like eggplant, kalabasa diri na sa lowland. Mostly diri sa Karkar may tag eggplant. So manindot kay dagan nato mga kaagri no, so dili ta mabalaka tungod kay aduna gihapoy daghang supply nga utanon. Tungod kini kay naglihok gyud atong departamento sa agrikultura bisan pa man taliwala sa pandemya, Doc Bert no, so padayon ang inyong promosyon ni kuan ta ni tabang tagani og kuan kian bisag sa kanang movement sa atong mga utanon namang utoy panahon nga dili taon ma-move ang ilahang produce from the farm to the market. So ang atong ahensya ni tabang sa atong mga truck nato aron lang gid mahandos ang ilahang produkto diri sa syudad. Okay. So mga kaagri, daghang kaayong salamat no nga naminaw gid mo sa among diskusyon, nindot kay ito mga kaigsunan. Mubalik ta og atong tan-awon ang bag-ong segment ni Che de la Victoria. Inigbalik sa ani og kita. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang masasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Mga kaagri, akong ihatod kaninyo ang bida ka segment bag-o kini nga portion sa atuang programa. Mga kaagri, atong niaging simana didto ko sa Medellin, Cebu. Diin ako yung gi-cover ang usa ka activity sa Department of Agriculture. Diin ang atuang katong traktura nga gihatag sa local government unit sa Medellin ato ang gipadagan no, gidaro ang usa ka luna
nga wala pa jud na siya mahilabtan. So mga kaagri, atong tan-awon ug ato ang sayran ang panghitabo didto sa Medellin, Cebu. Maayong buntag mga kaagri, ani ata karon diri sa Barangay Kamputatan Sur, lungsod sa Medellin, Cebu, diin ato ang pagasaksihan ang gibuhat nga aktibidades kining pagdaro sa ato ang paumahan sa maisan. So mga kaagri, dako kayo ni siya nga proyekto sa Department of Agriculture, free tractor gihatag kini sa DA ngadto sa lungsod sa Medellin aron pagtabang sa ato ang mga mag-uuma na mapadali na mapasayon kung ingon man nga mas nindot ang ilahang kahimtang sa yuta before sila nga mananom o ilahang mga pain. So mga kaagi ato ang sayran kini nga paghitabo o kini nga proyekto sa ato ang mismong corn program coordinator sa region. So mga higala, tataon ato ang pag-interviewon si Sir Norberto Uwano. Tuntan-awon, no, lantawon nato ang gihimo karon nga pagdaro or kaning giingon nato nga disc plowing sa yuta, no, aton saksihan kung unsa kini ang gilawdmon, unsa kaniindot pagdaro pinaagi sa traktor nga 90 horsepower. So atong higala, atong tan-awon karon ang nahitabo nga pagdaro sa ato ang yuta. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Mga kaigri, inyo hadyo nakita no ang pagdaro sa ato ang yuta dinhi sa Medellin. Mayong buntag Michi, mayong buntag sa tanan nga nagtutok sa atong tulumanon. Okay sir, pwede nimong ma-explain unsa pa lang ato ang mga interventions ikan sa core programs o unsa ang relasyon aning ato ang pag-mechanize sa ato ang kamaisan. Nindot kayo nga pangutana. Usa sa mga activity nga atong gimugna sa Department of Agriculture under sa corn program, mao kaning pagtabang sa atong mga mag-uuma nga mulambo ang ilang pagpanguma pinaagi primero sa paghatag og mga maayong binhi o nya nindot naman silang mga binhi ato sad silang sundan og maayong pagpreparar sa yuta pinaagi sa pag-introduce nato aning atong gitawag og farm mechanization. So diha sa farm mechanization atong gilantawan og ato na usab nga na pamatud-an nga nindot yun siya og epekto, nindot siya og abot kaysa atong tradisyonal nga pamaagi nga ginamit ang karaan atong kabaw o ang daro. So nindot yun ang farm mechanization pinaagi sa paggamit na nato aning traktora din mo'y atong introduce karon nga na atong gitestingan ang traktora nga atong iapod-apod ngadto sa nagkalain-laing kapunungan o nya naay uban LGU o nya kaning mo ang traktora naglangkob na ni siya og mga kanang tawag nato sa English og implements iyang mga gamit. So naana ni siya para pang daro, naana ni siya para pang kanang rotabate, kanang para pagpino sa yuta. Kaya naana ni siya nga pagtutling, ang iyang pagtutling dala na ang kanang tawag nato corn planter nga mo apply na siya diretso og abono o usa organ o liso. So nindot kini kayo nga programa kaning atong corn mechanization agi paghatag og kasayon o pagpalambo sa atong mga mag-uuma sa mais dinhi sa tibuok Region 7. Kuya sir, kini nga to ang traktor karon din sir. Pila man ang kantidad ni iyang value? Ang traktor nato gibalyuhan ni siya sa atong nasyonal og 3.5 billion pero
swerte kayo nga daghan kay tag mga bidders nga mga kanang di kalidad nga bidders nga nihatag nato nakuha nato ang maong traktor sa 2.4 million, meaning dako kay tag savings nalipay ta kay ang kaning atong savings natigom is ato na pud ning ipalit og lain na pud nga traktor. Importante kayo ang atong farm mechanization kay gawas nga nindot siya pagkadaro kay lawom kayo siya og dot, dali siyang mahuman o niya mas minus pag og gasto. Okay mo ito mga kaagri at ang kasayran kag Sir Vic Uwano ang may tungod sa farm mechanization. Unya totoo mga kaagri atong interview ko ng ato ang engineer. So mga kaagri mubalik ta unya ko. Siguradong pagkain sa ating bansa. Okay mga kaagri, anian na ta karon ato ang interviewon si Engineer Jose Paulo Acero, isa sa staff no sa Regional Agriculture Engineering Division sa Department of Agriculture Central Visayas. Sir, buta na po. Karing nahitabo karon sir ato man ni siyang gidaro no using the tractor. Mungutan ako sir, sa gidakon kini nga luna nga ato ang gidaro, unya pila ra ka minutos ang nagamit or nahuman ang pagdaro. Dapat ni siya og 2013 square meter. Sa 2013 square meter, nahuman ni siya sa atong traktora nga 90 horsepower, nakabat og 42 minutes. So, pero actually, ang average field capacity sa isa ka 4-wheel drive tractor nga 90 horsepower, mukabat na siya og 0.25 hectare per hour. So meaning to say 1/4 hectare kada oras. Okay mga hagyala ingon ana di ay journal kapaspas kung mogamit ta og traktor sir. Unya unsa man ang iyang ginladmon pag kuan ana ato ang displaw iyang depth sa iyang kuan pagdaro. Sa karon atong nakuha maabot siya og 9 to 12 inches ang iyang kalawomon, pero typically kung gusto kita og mas lawom-lawom pa pwede nato ipaabot og 16 inches ato lang padakan ng atong displaw or atong isagad maayo. Unya sir kaning mo pa ba ni mo primero pa man ni siya nga pagdaro di ba? So sundan pa ni siya og ikaduha nga pagdaro. Yes ma'am, actually ang whole operation gyud sa land prep is almost 1 month. First plow unang buhat na to. I-apply ang yuta. After 1 week, ang second plow na buka. Bali kung ang imong direction padulong dito, ang second plow nimo padulong dire. So mura siya i-cross Nimo siya para ma-mix ang mga yuta, ang mga organic materials. Then after 1 week na pod, aya na ka mag-harrow. Then after 1 week, aya na ka kanon. Unya sir kani atong tractor di ba gihatag di siya sa through the LGU. Yes ma'am. Unsa man ang pamaagi ang ato ang mga farmers diri sa Midillion nga maka-avail sila sa services sa farm mechanization. Maadto lang sila sa Municipal Agriculture Office kung na sila ipadaro, magpalista sila dito para matagaan sila o time or ma-schedulean sila kung kano sila pwede madaro. Okay, namin na ipabayad regarding sa maintenance, sa fuel, pero minimal ra, dili gid dako kayo. So regarding ana pangutana lang mo sa Ilang Municipal Agriculture Office. Kay Sir Noynay. Yes ma'am. Isip po sa ka-empleyado sa DA, Department of Agriculture, giawhag ko kamo tanan natong mga kaigsuunan nga mga farmers o mag-uuma nga magamit og makinarya. Dili lang ka makasave sa labor, makasave pa ka sa imong inputs, at the same time dako ang imong kita. Kung namoy time or namoy murag sa pangutana regarding sa mechanization, doo lang mo sa moa, katabangan ta mo ug tagahan ta mo idea kung unsaon pag-operate o unsaon pag-maintain sa inyong mga makinarya. Okay, thank you kayo Sir Pao. Maukap to mga higala, mga ka-agri, ang explanation sa ato ang engineer, mismo ang ato ang agricultural engineer, ang nagpasabot sa inyo kung ngano man kaimportante ang farm mechanization. So maukap to mga ka-agri, alang sa ato ang Ani o Kita. Mga kaagri, nakita jud ninyo, inyuha jud nakita
ang activity nato dito sa Medellin, Cebu, diin gidaro ang usa ka luna, no? Inyo nakita ang mga activity nato nga gibuhat. Unya mga kaagri, hinaot unta nga ma-inspire mo kung nga no ta mo go into farm mechanization. Unya mga kaagri, lain na sad ang ato ang lantawon regarding ni siya sa biyaheng patroller sa ato ang mga probinsya, particularly sa Negros Oriental, diin ihatod kini sa ato ang agri-patroller na si Mary Rich Bergantin. Atong tayo tan-awon mga kaagri. Maayong buntag mga kaagri. Ani kita karon dinhi sa Barangay Bagtik, lungsod sa Mabinay, probinsya sa Negros Oriental, aron saksihan ang hihimo nga serbisyo karaban to end local communist armed conflict kun ELCA. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Kining maong kalibukan na gilangkog sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sama sa Department of Agriculture kun DA, Department of Social Welfare and Development kun DSWD, Department of Trade and Industry kun DTI, Department of Environment and Natural Resources kun DENR, Department of Agrarian Reform kun DAR or DAR, ug uban pang nagkadaiyang ahensya dinhi sa gobyerno. Matag ahensya adunay ipaghatag nga libreng serbisyo sama sa libreng alon, libreng tulis, libreng sidling, libreng liso sa mga utanon ug libreng mga tambal. Ako si Lintin Ipaga, taga Bantik. Pasalamat ko sa agriculture nga nakadawat ko og seedlings. Ako kong pasalamat mo'y makatabang sa amon. Hindi mo makita ang tanang ahensya sa gobyerno na karon diri sa Barangay Bagtik. Aron pagpakita sa atong mga katawhan lagi tinuod ng gobyerno plan na nila. So mao na siya yung mga essence sa National Task Force ELCAC or Ending Local Communist Armed Conflict. Ang tanan nagkaiusa para paghatod sa mga serbisyo dinhi sa Barangay Bagtik. Maukadto ang kinatibukan sa gipahigayon nga serbisyo karaban to end local communist armed conflict kon ELCA. Kini ang inyong agri-patroller, Richelle Bergantin. Salamat sa inyong pag-uban-uban kanang. Agri maog kadto ang ato ang biyaheng patroller nga gihatod sa ato ang agri-patroller na si Mary Rich Bergantin regarding sa ELCAC activity diin ang mga lain-laing mga ahensya sa gobyerno ni adto jud dito sa usa ka lugar diin ihatod ang mga activity or mga intervention sa gikan sa gobyerno. Unya mga kaagri, mubalik ta human niining pipila ka pahinumdom. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang masasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang
mga ka-agri, inyo yung nasaksihan ang bagong segment nato sa Ani og Kita Season 2, ang Bida Ka ni Che de la Victoria o ang Probinsya Agri Patroller. So, akatong bida ka mga kaigsunan, mao gito angay ninyong atangan matag Sabado tungod kay nagkalain-lain nga ibida namo nga mga mag-uuma. So, basin sunod, ikaw na sad ka-agri ang mahimong ibida namo dinhi sa tulumanon nga Ani og Kita, no? So, nindot ka ito, so paningkamot mo diha nga doon namoy mga nindot kaayo nga mga kalihukan sa pang-agrikultura aron ma-feature na sab kamo dinhi sa atong tulumanon nga Ani og Kita. Okay, so atong tiwason og hisgot-hisgot to, atong ipailaw balik atong bisita karon ang ato ang Regional Technical Director for Research and Regulation sa Department of Agriculture Region 7, wailain kundi si Dr. Bert Castillo. Doc Bert, so ato tong gihisgutan ganihan no, nga naghisguta sa mga produksyon, plant, ang agrikultura taliwala sa pandemya. Karon gawas anang production kay murag tan-aw nako sa imong gihisgutan ganiha Dok, murag wa na mo kay tay problema sa produksyon no. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga produktong pang-agrikultura kung sa Tagalog parang Tagalog bago. So karon Doc Bert, unsa pay namagutoy na hibaw-an nato nga atong panahon na nga pandemya, dunay nanguha og permit, dunay mga nagkuha og passes no. Kumusta ang mga regulatory functions nato? Unsa yung pag-regulate sa departamento? No, usa na no ang ato ang sa regulation. So daghan ta bisag kanang mga food pass, kanang mga registration sa ato ang mga handler no sa ato ang mga pagkaon, mga so kinahanglan na siya i-kuan nato i-regulate. So moagi na sa ato ang opisina. Mga handlers like po sa ato mga livestock handlers moagi na sa ato. So kumayo kag livestock handlers mao ni sila kaning mga negosyante o mga livestock no? magtumod og mga produktong pang-agrikultura, nagtumod og mga livestock, mga vegetables. So kinahanglan nga kuhaag permit nila ng ilahang mga saban mga kinahanglan magpa-rehistro gid sa atong buhatan. So kung magparehistro sila sa buhatan sa Departamento sa Agrikultura, unsa may kinahanglan nilang dadon? Katong mga business permit nila, kanang kung sakyanan dapat ang rehistro sa ilang sakyanan dapat i-appeal nila. Mga requirement na to. So mga ka-agri di ay kung doon na ka may mga tracking tawag anino nga kargahan ninyo nga maghatod mo og produktong pag-agrikultura gikan sa usa ka lugar ngadto sa laing lugar, kinahanglan mo nga mo rehistro sa Departamento sa Agrikultura. So gawas pa ana Doc Bert, unsa pa may kinahanglan nila nga ipang-rehistro? No, aside sa atong mga regulatory functions, so mora man to no sa mga kuan nato. Natay mga other regulatory functions like anang mga food safety, food safety. So ang sa DA natay food safety programs. Gani di ba na naman tay Food Safety Act of 2013. So ang Department of Agriculture, di ba ang food safety magsugod man gud na kiyan sa from the farm padung sa table. So ang Department of Agriculture ang iya is from the farm. So dito siya sa production phase. So daghan man gyud mga contaminants ato ang sa pag-produce nato sa atong pagkaon, daghang mga contaminants nga like kanang ato ang mga pesticide contamination, microbial contamination, physical contamination. So giregulate po na nato sa department. So naatay mga programa na kiyan para makuha nato ng food safety. So from the farm. So natay giingon natong good agricultural practices, natay good animal husbandry practices. So man ato ang gi-push pod nato na sa ato ang aron dili sad ta mga hilo sa atong pagkaon napay pandemya o niya. So kana gipanghingusgan gid nato na labihan na sa atong mga utanon kanang pesticide contamination. So giregulate nato na ang paggamit gid sa mga pesticide kanang taas kayog mga mammalian toxicity. So aside kanang gisgutan ako gani ang microbial. Importante man na kaya labi na ang kanabitang mga dili na
kana mahilig man ta magkilaw-kilaw no kanang coleslaw, salad, vegetable so salad, fruit salad, si Flor ganahan kay aning salad. ang kuan kanang sa microbial contamination kuan na siya dapat kanang labi nang gigamit natong tubig no kung kanang kanal lang so might be infected na siya sa tuang mga microbial so gi-emphasize gid nato sa atong mga training sa good agricultural practices nga ma-prevent nato ang kanang mga contamination. Now, Doc Bert, nindot kita mo nahisgutan no kay sus kita mga tao kusog kita mo lamoy bisag pasanay pagkaon gyud diha. Pero wala nato gitan-aw no wala ta kahibaw nga atibak sa mga lami kay natong pagkaon naa day Department of Agriculture nga nagkontrol sa hazard anang dapita no. Kini magong imong gitawag nga food safety. Kitang tanan mga ka-agri aware ta no nga dito sa Europe ug sa US kusog na kaining gitawag lag HACCP kun Hazard Analytical Control Point. So mao gini say whole strand sa gikan sa production kato sa table. In terms sa Philippine setting, Doc Bert, asa man tang dapita ana kay kung maghisgot tag HACCP gikan nato sa production hantud abot ni gito sa lamisa. Ang Philippine Agriculture or Philippine Food Safety asa man ta dapita nag-focus karon? Now ang agriculture so sa ako nagingon ganiha kyan dito kita sa production phase. Okay. So naatay mga standards ana nay ang GAP ang Philippine GAP nagi set of standards no nga para ma-prevent nato ng mga contamination. So gikan sa selection of seeds fertilizers or inputs nagi tay mga set of standards. Doc Bert, murag nindot kay paminaw no nga kung maghisgot ta og mga food safety standards dinhi sa atong nasod. Murag kampante na kay mi nga ang maabot sa among lamisa ni agi na dinhi siya og makuti, makuti nga regulasyon gikan sa Departamento sa Agrikultura. Ang ako sunod nga pangutana nimo kanang how sure are we no as a consumer sigurado ba gid mi nga kanang inyong gipanghisgutan nga good agricultural practices or GAP or sa animal husbandry GAHAP kung na-implement ba na dito yun sa inyo pagkahibaw nga gi-implementar yun ni nindot na sa akin no kanang actually ang GAP manggod nato ron sa kuan is voluntary pa na siya dili pa gid na siya kanang kuan no so mo na ang kuan manggod nato ang mga consumidor manggod nato kiyan wala pa bitaw na siya maabot sa nga punto nga mangadto sila sa merkado kay mangita sila atong katong pagkaon nga GAP certified or organically grown wala ang ilan lang what is available affordable nga sa market mao pa na so pero naanay mga food conscious no nga mangita na gid sila tong gani ang mga certified farms na lang nato gid karon kanang Salamat Cooperative mo natong mga certified so ang kuan man good kay like sa Jollibee nag-required na man good sila dapat GAP certified ang ilahang mga supplier so kung atong mga consumidor ang market nato magkinahanglan na gid og kanang kuan kanang GAP certified mapugos gid ang atong farmer nga mag into GAP certification sila. Now pagkakaron Doc Bert no kay imo man tong gisugdan og intro nga nanas mga merkado kanang kung ako panalitan ordinary nga consumer na conscious ra ko sa health nako sa pagkaon kung moadto ko sa merkado or moadto ko sa mga grocery stores naa na ba dito yung mga produkto unsay mailhan na mo nga GAP na ni siya or niagi na ni siya ang inyong regulation abay parehaan ng tatak sa uban ba nga kanis food safety na mga tatak ana dapat ay makitaan dito sa ilhan nga GAP na ni siya wala pa ta sa atong mga supermarket pero sa organic naa na tay mga naa na tay mga section ba sa like Rostan sa SM naa na sila nga ang ilahang produce dito naa na sila lugar nga organic for organic okay so murag ang popular ani Doc Bert no kay murag ang organic pagkakaron so ang mga tao gani nga moingon gani sila conscious na ko sa kong food conscious na ko sa kong health ma-relate na dayon sa organically grown food or organic food so ako pangutana unsa may kalahian dahil sa organic food organically grown food o kaning gitawag nimo GAP so dako sa kalainan kiyan kay kung mingon tag GAP certified it does not necessarily mean nga wala tay pesticide now ang GAP
mugamit gyapon ta og pesticide pero kuan siya katong mugamit sa pesticide pero selected ta. Okay. Sa pasabot mo Selected ta dili ta pataka og naagid tay mo follow ta sa integrated pest management nga approach kay okay. dili man na ang IPM di ba ang approach nato dili man na kay sige lang paturagas logical spray. Correct. O niya ang gap kung moadto na sa table dapat wala na gid toy katong gi-apply nga pesticides wala na to so mogamit tag pesticide pero katong dili kaayo siya toxic o niya dali ang iyahang residual dali mawa so meaning during harvest wala na ang pesticide dito sa wala na residue ang ato ang kay sa gap certification ipaagi man na nato laboratory so unya ang gigamit sad nato nga mga pesticides sa gap katong mga dali ra kayo mawa ang iyahang residue mga 2 days, 5 days, mawa na. So, kana mga mingon tag gap certified, wala na nagamit tag pesticide pero wala na residue during harvest. Now, ang kalainan sa organic yan, ang organic kay zero pesticide gid na siya. So, wala gid na sa pesticide. Okay. So, ang kuan lang usahay natay standard sa organic nga magsinumbagay sa gap standard because for example, natay mga kuan sa organic nga kanang mga decoction, kanang mga nana sila yung mga tea. Dili ta sigurado nga wala nay microbial contamination. So against na dito sa gap. So mo na usahay pero namang dili ta kasigurado nga wala na siya microbial contamination. So mo na ang usa diya nga orag diferensya diya sa dapita sa organic standards. So nindot kaya itong nahisgutan mga kaagri no basta maghisgot nga ni food safety interesting kaayo na kulangon atong oras ani. Inigbalik nato mga kaigsunan atong tan-awon ang bag-ong segment sa ani og kita kining Agri Trivia. Nasayod ka ba ni segment ni Zea Peña? So please come in Zea. Nasayod ka ba nga kining talong o gitawag sa scientific name nga Solanium melongena kay usa ka tanom nga dili mo lahutay ug mabuhi sa mabugnaw nga dapit tungod kay sensitibo kini sa kabugnaw. Ang bunga niini may lain-laing porma ug color depende sa iyang variety. Ug mabuhi kini sa sidlakan ug habagatang bahin sa Asia ug sa Pilipinas. Usa-usab kini sa labing importante nga utanon tungod kay pwede kining masugba, maprito og isa ug maluto kauban sa laing mga utanon nga gila sa Ilocano nga putahe nga gitawag og pakbit o pinakbit og diningding. Kining talong maayo nga kakuhaan sa vitamin A and B, potassium, iron, protein ug ubos kini sa calories ug walay fats. Ang panit niini gitawag nga nasunin nga naila nga antioxidant. Karon nasayod na mo. So mga kaagri nasayod na gid mo unsa ang talong. So ang talong mo gina ang talong kana inyong gikaon diha gibutang itlog mo tortang talong. My favorite food, my favorite dish ang tortang talong. So mga kaagri mo balik taho man lamang nining pipila ka pahinumdom. Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang masasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain
mga ka-agri, nindot kayo itong diskusyon, no? Atong welcome back si atong co-host dire, si Che. So, unsa may napakaidugang pangutana sa atong guest, Che, may tungod sa food safety ug uban pa, nindot kayo, no? Ang ako lang yung maisulti no, nindot kayong discussion ni sir. Una, kulangan kay time pa to, no? So, mga kaigsuunan, murag napupos na sa ang atong laing edisyon sa atong season 2 sa Ani og Kita. Atong pangayuan og closing statement ang atong bisita, si Dr. Bert Castillo. Dr. Bert? Kuan lang, let's promote the plant program of the department. Unya, i-entice po nato atong mga nga to invest more on agriculture kay murag kuwang kayo tag investment sa agriculture kaya labi na sa atong mga batanon. Let's entice the youth not to go to farming. Okay. So among gitawag karon ang mga batan-on, Che, ato silang awhagon nga mo go into farming kay nindot kaayo ning mananumta gawas nga we can eat our own food nga healthy kaayo, Dr. safe pagid na siya, ma-exercise pagid ka, na kinahanglan ba tag vitamin sa adlaw karon og mag-farm ka, kinahanglan kay kagnay adlaw. Napupos na usab ang laing edisyon ning atong tulumanon ang Ani og Kita season 2, din among ihatod ang inspirasyon og impormasyon dinhi lamang sa Ani og Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang top at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastructure